Nag-fail ka na ba sa buhay? Gusto mo bang makarecover at makapag-umpisa muli? If that is what you want, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. In this video of ours, I would like to share with you a program that I'm doing with my clients. And at FYI lang, no, I just like to tell you upfront, this is part of my paid session. However, I want to share this information with you because I know this will greatly help you. And abangan mo yung number ang pinakamatindi po. So, are you ready? So, get a piece of paper and a pen and I want you to write these things down. Ano yung mga maling akaala o kasinungalingan na pinapaniwalaan natin pagdating sa failure or kabiguan? Number one, isang malaking kasinungalingan, failure defines you. Yung parang pag nag-fail ka, parang feeling mo, ikaw mismo, yung pagkatao mo nag-fail. Alam mo, let me tell you this. Failure is not you as a person, but failure is a one-day event. It's just a happening. It so happened today you fail. Pero, kailangan ihiwalay mo ang failure sa araw na ito sa pagkatao mo. Anong ibig ko sabihin? Kung ikaw wala kang pera ngayon, mahirap ang sitwasyon ng isang tao pag walang pera. Yes or no? Mahirap. Hindi ka makabayad ng bills, stress ka. Pero, ang pagkatao mo ay hindi mahirap. Bakit? Oras na nagkaroon ka na ng pera, marami ka ng pera, nababayaran mo na yung bills mo, mahirap ka pa ba? Hindi na. Naintindihan mo? Yung sitwasyon mo lang ang mahirap, pero ang pagkatao mo hindi. Likewise with failure. Kung ngayon, nabigo ka, nag-fail ka, so, ibig sabihin niya, nag-fail ka lang today, pero yung pagkatao mo, you are not a failure. Alam mo itong first point pa lang, no, I want you to, that you have to know that you are actually a winner. Chinky, paano ko naging winner? Hirap nga ng buhay. Tingnan mo, wala akong pera, lubog ako sa utang, tingin sa akin ng tao, failure ako. The mere fact na ikaw ay buhay, winner ka na. Bakit? Sa milyon na similya na lumabas sa iyong ama, ikaw lang nabuhay, o di winner ka na. That's number one. Number two, lie that we believe about failure is this. Failure is final. When you say failure is final, ay nako, wala na akong pag-asa, nabuhay akong ganito, mamamatay akong ganito, nabuhay akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Ito lang sabihin ko po sa inyo. Ito yung naiintindihan ko sa buhay. Hindi kasalanan ng Diyos pag tayo ay pinanganak ng mahirap, pero malaking kasalanan sa Diyos pag tayo walang ginawa, hindi tayo lumaban at namatay tayong mahirap. Failure is not final. It doesn't mean na fail ka, tapos ka na. As a matter of fact, alam mo sino talaga ang tunay na mga tao na nag-fail sa buhay? The only people who fail are people who stop and quit. Pag tumigil ka, sumuko ka, ayaw mo nang lumaban, nag-fail ka na. Pero habang lumalabang ka sa buhay, hindi ka pa failure. You're still in the game. Yours truly, speaking in front of you, never finished a college degree. I failed multiple times sa grade 6. Not only once, not twice, not thrice. Let's go to number 3 na. Sige, pag-usapan na natin to. Nung nag-fail ako, anong feeling ko? Failure is shameful. Again, malaking kasinungalingan din to. Kasi may stigma pag bumagsak ka May stigma pagka hindi mo na-achieve yung gusto mo May stigma pagka ikaw ay at this age, hindi mo pa naabot ang gusto mo. Tama, nakakahiya. Ayaw mo ma-judge. Pero alam mo, we have to look at failure right now, not as a shame, but we have to be proud that we are trying. We are learning. Walang ikakahiya kung ikaw ay sumubok, kung ikaw ay natuto. Alam mo, nakakahiya pag wala kang ginagawa at pala ka. Yan ang nakakahiya kasi ayaw mo sumubok Alam mo, the easiest way not to fail is not to do anything at all. Pero habang ikaw ay sumusubok, di ba, magkakamali ka. Oo. Habang ikaw sumusubok, di ba, masasaktan ka. Oo, okay lang. Ang gagawin mo, learn. There's no embarrassment when you learn, when you get better. Let's go to number 4, lie about failure is this. Failure means you are not good enough. Bobo ka, tanga mo. Yes, bobo ako sa academics, hindi ako magaling. Pero itong bobo na ito at hindi magaling sa academics, nakapagsulat ng 17 libro, naging best-selling sa National Bookstore for 2 years. Itong bobong nasa harap nyo, ngayon may 10 million followers sa social media. I may not be good enough in one area, but I'm good at something. So probably the reason why you're failing right now because you're doing something that you are not good at. Find your calling. Find your purpose. Find your strength in life. And doon ka mag-focus. Bakit mo pipilitin na mag-nursing ka kung di naman yan ang calling mo dahil sinabi lang ng magulang mo? Believe me, you are good enough. Why do I say that you are good enough? Because God does not create a nobody, but God only create a somebody. Pag kayo hindi pa kayo nagising sa episode na ito, wala, ipagpe-pray ko na lang kayo, nagisingin kayo ni Lord. Pag gising ka na, type gising. Number 4 pa lang tayo. Let's go right now to number 5. Number 5, biggest lies we believe about failure is this. Failure is avoidable. Pwede mong iwasan ang failure. Duh!
Habang ikaw ay gumagalaw, habang ikaw ay nagdedesisyon, may opportunity na magkakamali ka. Ang importante, wag mong iisipin na you want to avoid. Yes, you can try to minimize mistake, diba, by learning. However, once you do it, iba pa rin yung knowledge sa practice. Iba yung information sa application. Pag once na ginawa mo, there's a tendency na may magkakamali ka. Ang importante is this, you cannot avoid mistakes, but what's more important, you should learn how to bounce back from a mistake. Anong gagawin mo pag nag-fail ka? Anong natutunan mo pag nag-fail ka? So always remember, right, you're experiencing setbacks in life. Alam nyo ba? Setbacks in life, once you learn from it, it will be a great comeback. So failure is unavoidable. Number 6 lie about failure is this. Failure is just wasted time. No. Hindi sayang oras dahil may natutunan ka. May insight ka. Nagbukas ng bagong opportunity at alam mo na ang hindi mo dapat gawin. Kaya nga sinasabi ng mama ko anak, para hindi mo lang sayangin ang oras mo pag nag-fail ka, pag ikaw ay nadapa, dapat pag angat mo, kailangan meron kang napulot na bato at kainin mo, sumigaw ka ng Darna. Ang ibig ng sabihin ng mama ko, pag ikaw ay nadapa, para hindi masayang ang pagkakataon na ito, hindi masayang ang oras mo, kailangan matuto ka. Alam mo yung wasted time? Pag wala kang ginagawa, nanonood ka lang ng Netflix, nanonood ka ng TikTok, na wala kang natututunan. Pero habang ikaw ay natututo, walang sayang na oras. Number 7 lies that we believe is this. Failure means you should quit. Ay, hindi para sa iyo yan, tigil mo na yan. Ay, negosyo hindi para sa iyo yan, tigil mo na yan, wala kang kadala-dala. Pag ganun ang mindset mo na kailangan tumigil ka na pag nag-fail ka na, ang ibig ba sabihin yan, pag kumain ka sa isang restaurant na hindi mo gusto, simula sa araw na ito, sinusumpa ko na hindi na ako kakain sa ibang restaurant. Anong ginagawa mo? Pumipili ka lang ng ibang restaurant kasi hindi lahat ng restaurant palpak. So likewise, anong gagawin mo pag nag-fail ka sa isang business? Pumili ka ng ibang negosyo dahil hindi lahat ng negosyo ay palpak. Guys, I hope that you are subscribed to this channel. Dahil sa channel na ito, marami kayo talagang matututunan. Gigising ang inyong mga patay na dugo. Mabubuhay ang mga patay nating mga pangarap. Let's go to number 8. Number 8 na tayo. Lies that we believe about failure is this. Failure is unforgivable. Ito yung pinakamatindi. Ito yung pinakamalaking kasinungalingan, di ba? Pag nag-fail ka, mahirap ka na patawarin. Ito lang sabihin ko sa inyo. Wala pang taong hindi nagkakamali. Ang huling taong hindi nagkamali ay pinako sa krus. Only God can never make a mistake. Only God can never fail. You as a human being, a person, once you live in this fallen world, you and I are bound to make mistakes. We bound to make mistakes based on ignorance dahil hindi natin alam. We bound to make mistakes because of our katigasan ng ulo. Talaga matigas ang ulo natin. Kaya nga ito lang po pag once na ikaw ay nagkamali, ang unang gawin mo, acknowledge. Take responsibility. Ask for forgiveness without making any excuses. Humingi ka ng tawad sa mga taong nasaktan mo, nagkamali ka, I take full responsibility. Some may not forgive you, some may forgive you, but the most important thing is this, ladies and gentlemen. Alam mo bakit tayo hindi minsan nakaka-move on sa ating failure? Because you failed to forgive yourself. Dahil hindi mo pinatawad ang iyong sarili. Alam nyo ba, ang pinakamahirap patawarin sa ating buhay ang ating sarili. Do you agree? Type agree in the comment section if you agree. Kaya as you watch this, nasisisi mo yung nangyayari sa buhay nyo kung bakit lubog ka sa utang, bakit ka nawalan ng pera, bakit may nangyari hindi maganda sa buhay nyo, ay dahil sa kasalanan mo. Yes, it's good for you to admit that you were wrong. You ask for forgiveness, but for the love of God, listen to me. Learn how to forgive yourself. Because God said, if any one of us confess our sins, He is faithful and just to forgive us and purify us from all unrighteousness. Kung ang Diyos Ama, kaya tayong patawarin sa lahat ng ating kasalanan, bakit di mo kayang patawarin ang iyong sarili? Pero Chinky, sobrang laki ng kasalanan ko. Kung alam mo lang kung ano yung kasalanan ko, hindi mo ko mapapatawad. Hindi ako papatawarin ni Lord. Last argument na lang natin. Kung meron kang nagawang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos, Christ sacrifice, death, on the crucifixion means nothing. Walang halaga. Ibig sabihin na meron tayong ginawa na hindi pala kayang bayaran kung ano man ang ginawa ni Jesus sa Kalbaryo. I know itong session natin to took a different turn, but I just want to be led by God right now. If you're watching this right now and you're saying, Chinky, now I know why I'm a failure because I never learned how to forgive myself. And if you're watching this right now, pinapanood mo to, whether you're abroad or here, is it okay for me to pray for you? So for those people who wants
this prayer, continue. For those people who don't need this prayer, you can stop watching this video. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Lord, I pray right now para sa mga taong nagkamali sa buhay. Tulad ko, ako rin po ay nagkakamali. Patawarin niyo po ako, patawarin niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. At simula sa araw na ito, bigyan niyo kami panibagong panimula, panibagong sigla, panibagong buhay para kami po ay makabangon muli. Lord, turuan mo rin ako na patawarin ang aming sarili. So right now, for those people who's watching and say you want to forgive yourself, repeat after me in this prayer. Lord, pinapatawad ko na. See, whatever your name, repeat it. Pinapatawad ko na your name, si Chinky Tan, sa nagawa niyang kasalanan. Nagkamali siya, bigyan mo siya ng panibagong panimula, bigyan mo siya ng panibagong lakas, panibagong pag-asa upang siya ay makapagsimula muli. Sa pangalan ni Jesus, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. If you prayed this prayer that you have forgiven yourself, please type I prayed, P-R-A-Y-E-D sa comment section para malaman ko nag-pray ka. Maraming salamat sa episode na ito. Sana naman para sa mga taong nabigo, nag-fail sa business, naubos ang pera, tatandaan mo habang may buhay, may pag-asa. As I always say in this channel, tamang karunungan, tamang diskarte ang susi sa pagyaman.